Kapag kumalam ang sikmura, dapat pagganahin ang utak para di magutom. Kaya si Juan, natutong dumiskarte sa kusina. Lahat nagagawa ng paraan sa ngalan ng masarap na pagsasaluhan. Gustong kumain ng pizza at oven roasted chicken sa bundok pero walang pugon? Ang solusyon dyan, DIY pugon na gawa sa bahay ng anay. Nanay ko po, tunay na ba yan? Gumawa ako ng paraan para makagawa dito ng pagkain. Lalo na't limitado dito ang gamit sa bundok. Yung bahay ng anay kasi ay magandang quality para gawing DIY oven. Hindi po kasi siya nabibitak kaagad. Ang lulutuing putahe, di kaya mapeste. Kawayan na ginawang sampayan, hindi pala damit ang nakasampay, kundi balat at karne ng baboy na gagawing inantala para tumagal daw at umabot ng taon. Mas makakatipid po kasi po pag ito po ay nagawa nyo na yung pag-inalantala o yung paglulutik, ito po kasi na-preserve po ng matagal. Baka naman maantala ang pagkain natin sa paghihintay matuyo ang mga yan. Sa mga malaking handaan sa Batangas, hindi uso ang patakal-takal at pagsusukat-sukat ng mga rekado sa pagluluto. Ang tama at masarap na lasa ng mga pagkain, huling-huli raw sa pagtatansya-tansyang pagtitimpla ng mga putahe. Tsamba-tsamba lang yan, para sumarap. Tayo na sa Batangas at manulungan sa Baysahan. At ang ultimate na discarding Juan, ultimo tinik at kaliskis ng isda, hindi pinapalampas. Akala ko yung tinik, tinatapon lang, pero pwede pa pala siyang simutin. Tapos, sa pagtsatsaga mo, makakabuo ka pa ng isang ulam. Eh, matapon na lang dapat to eh. Kaliskis lang naman to eh. Pwede ba pala? Oh, crunchy. Nat eh. Parang babara sa lalamunan eh. I wonder ano-ano ang mga kakaibang diskarte ni Juan sa kusina. Ang golden rule ng mga cookerist at bakerist. Dapat sakto. Mapasahog man o iba't ibang pampalasang rekado. Dapat daw, laging kalkulado at baka makompromiso ang lasa ng niluluto. Pero kapag dumayo sa Batangas sa besperas ng handaan, huwag magtaka at kabahan kung ang talya-talyasing putaheng niluto dinadaan lang sa tansyahan. Tanta-tanta lang yan, hindi na kailangan takal-takal. Kung maimbitahan sa isang piging sa Batangas, ang tunay na kasiyahan nasa pagluluto ng mga inihahanda. Dinadaan nila yan sa baysanan o yung panunulungan sa pagluluto kapag may okasyon tulad ng kasal. Ginagawa yon dahil hindi na makakayanin ng may pahanda. Siyang gumawa lahat, kaya nagtutulong-tulong kami mga taga-barangay. Mga barako raw ang punong abala sa pagluluto ng mga putahe. Traditionally kasi sa lipunan natin, no, pinapaubayan natin yung malalaking okasyon sa mga lalaki dahil ito'y nangangailangan ng physical na requirements, no, sa pagluluto. Kaya minsan lalaki talaga yung ating talagang hinahanggalang, no, para doon sa lutuan pagdating sa baysanan, no. Pisperas ng kasal, abala lahat ng mga manunulungan. May kanya-kanyang gawain mula sa pagkakatay ng baboy, paghihiwa ng mga rekado, hanggang sa mismong pagluluto. Most ang hinahanda natin dito is 20 to 30 kilos, up to 50 kilos. So imagine the amount of potahe na hinahanda nila in order to feed these 300 packs or 300 people in a celebration or in a wedding celebration. Ang suki sa panunulungan, ang 59 anyos na si Cesar. Bata pa kami, ang tatay ko, ano na yan, kusinero na. Sa kasasama namin, nakasasama sa tatay, natuto kami. Napag-aralan namin yung mga pagre-rekado ng mga ulam hanggang sa kami na nagluluto.
4 na dekada na raw siyang nagluluto sa mga baysanan sa kanilang lugar. Sa maniwala kayo o hindi, hindi raw nag-aral si Cesar ng kulinarya. Ang technique daw niya sa pagluluto, tansya-tansya lang. Sabon ng pikil. Talya-talyasi man daw ang lutuin. Sisiw lang daw kay Cesar ang pagtitimpla ng sahog dahil sa kanyang magic technique. Sekreto nito siya, yung sa tagal ng pagluluto. Yung malambot bago hanguin, malambot na. Sa katagalan na, natatansya na namin ang lasa. Kung kaya naman ni Chef Jab bulawin, mainam din naman daw kung sinusukat at kalkulado ang mga sangkap sa mga lutuin. Kasi may tama tayong sinusunod na sukat para mabigay natin yung tamang quality, tamang moisture ng pagkain, mabigay natin yung tamang lasa. Pagkatapos ng umaatikabong tagtaran, ang unang isasalang, ang classic sa mga handaan, ang embutido. Halo-haluin muna natin ang mga sangkap. Ganyan. Ganyan. Tapos lalagyan natin itlog. Yan. Hagis-hagis lang ng mga sangkap, konting mekos-mekos at tansya-tansya ng mga pampalasa. Ayos na ang timplada. Kamay-kamay na lang ito. Dahil pagka kinamay yan, larong nandiyan ang sarap. Ayon kay Chef Chester Mogol, mas pinapahalaga ng mga Filipino natin yung panlasa, no? Kaya minsan wala talagang definite na recipe when it comes to Filipino cooking. That's why naging traditional na natin o naging kasanay nating mga Filipino, tansya-tansya o kutob-kutob minsan na pagsukat sa mga ingredients. Ito naman, magluluto naman tayo ng kalderetang buto-buto. Tansya-tansya din lang ang ricado nito. Lalagyan natin toyo, tapos ketchup, pamintan durog, betchin, napadami, babawas-bawasan natin. Tapos, lalagyan ulit natin ng oyster sauce, pampalasa. pagkatapos ng tansya-tansyang timpla, imamarinate lang daw ang karne ng 1 oras. Isa sa mga pamantayan ko na malasa na yung karne sa kulay ng karne. Kapag nanuot na ang mga pampalasa sa karne, pwede nang isalang sa tungko o lutuang nasa lapag lang. Gisahan na! Sa reception, hinusgahan ng lasa ng mga putaheng idinaan sa tansyahan. Ito, chicken. Masarap po ba? Yes, special. Ay, sobrang sarap. Iba talaga paglutong Batangas. Sulit naman daw ang pagod ni Cesar. Dahil kahit paano naman, may kaunting pasyaron din at ang importante ay yung nakakatulong siya sa mga kapitbahay. Ang paglulutong ito, gagawin ko hanggang sa makakaya ko, hanggang sa nangangailangan pa na aking tulong. Ano man ang teknik sa pagluluto, basta't maayos at tigtas ang paraan. Sukatin man o tansya-tansya lang, basta't masarap ang kalalabasan, kainin na yan. Sino naman kaya ang hindi may HB o ma-high blood sa pagkain ng karne ng baboy? Bukod sa masyadong mataba, ubod pa ng mahal. Kaya ang maraming huwan, kahit hindi mahal na araw, pas muna sa pagkain ng karne. Once a week lang po kami kumakain ng baboy kasi po mahal po ang presyo ng baboy. Kami po, madalang po kami makabili ng karning baboy dahil po sa taas ng presyo ng mga bilihin. Mabuti na lang at caring-carry itong gawing inantala. Ang kawander nating si Archie, kinalakihan na raw ang pag-aantala ng karne. Ang inantalang baboy po ay dito po sa Nueva Ecija kasi ang inantala po ay dito po, salita po yan, means po ay binitin or inantala po, yun po yung klase ng pagluluto. Tapos po, pag po yun po naging antala na at benrito, yun na po ang tinatawag naming chicharon palitik. Kahit daw nung nagtrabaho pa sila sa Dubai, may baon-baon siyang inantalang baboy. At lalo na, hindi naman sikat ang karne ng baboy doon. At ayon naman kay Chef Jab Bulawin, ang pag-aantala ng karne ay isang sinaunang paraan na pag-iimbak ng pagkain. Katulad na lang ng kimchi sa Korea. At ng sarili nating burong isda.
Dahil nung unang panahon naman, wala naman talaga tayong ref, no, sa bahay. So kinakailangang matutunan nila ang pag-iimbak ng pagkain. So ginagamit talaga noon kadalasan nung panahon na yun ay pagtutuyo ng mga pagkain. Kung hindi naman kaya ay pagbuburo. Kung makikita nyo po, ngayon po nakabilad na ang ating balat. Kung gaano po katagal, wala pong oras, depende po sa araw. Ang ginagamit po namin ay buho, kawayan po. Unang-una po ay ito ay siyempre hindi po kinakalawang. Umiiwas po tayo siyempre sa kalawang at pagkain po yung ating sinasampay. Pagkabilad, tinatagtad na ito tsaka isinasalang sa mainit na mantika. Ito po siya. Paalala ni Archie, Pag inantala niyo po yung baboy, ito po ay maaaring tumagal po ng 6 months or higit pa. Basta po hindi maaarawan at nasa tamang lalagyan po. ang Pamilya Cruz may dagdag pang suhestyon dahil ang chicharong palutik pwede daw lagyan ng twist depende sa inyong panlasa. Lagyan nyo po na flavor. Pwedeng cheese, barbecue, sour and cream. Ang chicharong palutik with a twist. Ipinatikim namin sa ilang residente sa Hain, Nueva Ecija. Katulad po siya ng mga chichirya na nabibili po na may cheese po siya. Masarap po siya. Nagustuhan ko po sa tatlo, yung sour and cream po, kasi naalala ko po yung flavor po ng fries. Ang pinaka nagustuhan ko po sa tatlo, barbecue flavor, kasi bagay po siya sa chicharon. At paalala naman sa mga gustong sumubok, mag-antala ng baboy. Hindi lang naman ito sa sunlight naka-expose, even sa air din. No? So imagine, yung microbial no, o yung mga bacteria na naka-expose sa ating air, possible na mapunta yun sa ating mga pagkain na binibilhan. Para naman kina Archie na nakalakihan na raw ang pagkain na inantalang baboy. Basta't maayos at safe ang pag-aantala, wala raw dapat ikabahala. Sa pagbilad naman po ng balat, ito naman po ay lagi natin binabantayan. Sa kagustuhang makatipid ng maraming huwan, maraming paraan na pag-iimbak ng pagkain ang natutuhan. Ayos yan! Para siyempre makaiwas gastos ba? Basta't lagi lang tiyaking ligtas ang anumang pagkain para ang pagtitipid talagang sulit. Napakaliliit na kulisa pero mababangis. Kayang pumatay kahit matataas na puno o sumira ng magagarang bahay. Kaya dapat na laging alisto at baka umatake ang mga anay. Sa isang kabundukan sa Sorsogon, mga bahay ng anay ang pinuntirya ni Ian. Hindi para gumanti kundi para kumuha ng materyales para sa kanyang lutuan. Kasama ang kanyang asawang si Ella. Sa bundok na sila na malagi. Si Ian ang toka sa pagluluto. Dati siyang cook sa isang restaurant sa Maynila. Kaya kaya raw niyang lutuin anuman ang hilingin ni Mrs. Ang ordinary day nagiging special date. Dahil for today's video, ipagluluto ni Ian ng espesyal na putahe si Ella. Gamit ang kanyang DIY pugon, ang oven ni Ian gawa raw sa bahay ng anay. Gumawa ako ng paraan para makagawa dito ng pagkain. Lalo na't limitado dito ang gamit sa bundok. Yung bahay ng anay kasi ay magandang quality para gawing DIY oven. Hindi po kasi siya nabibitak kaagad. Hindi naman daw binubulabog ni Ian ang mga anay sa pagsira sa mga bahay nito. Ang target daw ni Ian ay yung mga bahay ng anay na wala ng laman. Dudurugin muna ni Ian ang bahay ng anay para maging pinong lupa. Saka babasain ng tubig para lumagkit at maging puti. Hahaluan ng kogon o tuyong damo.
Ang pinaghalong putik mula sa bahay ng anay at tuyong damo, ilalapat sa ginawang forma o hulma ng pugon na yari sa bakal. Saka aapuyan ng ilang oras para tumigas at matuyo. Katunayan, noon pa man, gumagamit na ng lupa o bahay ng anay ang ating mga ninuno sa paggawa ng lutuan o pugon. Before Christ pala, gumagawa na talaga tayo ng oven na gawa sa clay, no? Pero nung nag-bloom na yung agriculture industry ng trigo at yung pag-bloom din ng paggawa ng tinapay sa buong mundo, no? Doon nila nalaman yung paggamit ng bahay ng anay o yung putik na gawa sa bahay ng anay, no? Sa pugong gawa sa bahay ng anay, kaya raw makapagluto ng kahit ano. For today's video, Hawaiian pizza at oven roasted chicken. Para hindi po masunog ang pinakailalim ng ating pizza ay sasapin na natin ito ng dahon ng saging. Ang pizza ni Ian na may toppings na ham at pinya, maluluto raw sa pugong bahay ng anay sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos natin sapinan ay ilalagay na natin itong ating dough. Para sa pugon roasted chicken naman, na ibinabad sa mga pampalasa ng buong araw, 3 oras daw ang aabutin bago ma-well done sa DIY pugon ni Ian. At ang purpose ito mga kawander, para hindi kaagad masunog yung balat. At pagkahaba-haba man ang pagluluto, pwede nang pagsaluhan ng Hawaiian pizza and roasted chicken na niluto sa pugong gawa sa bahay ng anay. Fine dining sa taas ng bundok. Para din kami kumain sa restaurant. Sarap, no? Bagamat tradisyonal na paraan ng pagluluto ang paggamit ng pugon na gawa sa bahay ng anay, kailangan pa rin maging maingat sa paggamit nito. May mga tendency kasi na maglalaglagan yun. So, posible naman siya. Basta make sure lang po natin na merong maayos na takip ang ating pagkain na ilalagay doon. Diskarte ni Juan sa paggawa ng pugong lutuan, pangmalakasan. Kung may isang pagkaing laging simot sarap, walang dudang isda yan. Mapaprito, inihaw o sinabawan, laban yan. Pero wait, wala mo na itatapon dahil pati ang tinik at kaliskis ng isda, pwede pa rin daw papakin? Pagkatapos ng maghapong pagtitinda, Da, meron ka pa dyang pinag-bonelessan, yung mga tinik ng bangus? Meron. Akin na lang. Wow, dami. Thank you. ginagalugad naman ni Princess ang palengke para manghingi ng tinik ng bangus. Pero di raw yan pasalubong sa mga aso't pusa. Sa tinik ng bangus kasi may nasisimot pang laman na pwedeng gawing lumpia. Akala ko yung tinik, tinatapon lang, pero pwede pa pala siyang simutin. Tapos, sa pagtsatsaga mo, makakabuo ka pa ng isang ulam. Parang kakayurin lang natin siya, ganyan. Kakayurin nyo lang yung mga laman para humiwalay siya sa tinik ng bangus. Itong bandang palikpik ng bangus, ito yung part na maraming makukuhang laman. Tiyagaan nga lang daw ang paninimot ng laman sa tinik ng bangus. Ang nasimot na laman sa tinik, sasahugan ng gulay at titimplahan ng mga pampalasa saka igigisa. Ibabalot sa lumpia wrapper at ipiprito hanggang lumutong.
pwede nang sisirin ang sarap ng lumpiang bangus. Kapag nasimot na ang laman sa tinik, hihimay-himayin naman ang kaliskis. Sige. Pwede raw gawing chips ang kaliskis ng isdang apahap. Malalaki ang kaliskis ng isdang ito. Matapon na lang dapat to eh. Kaliskis lang naman to eh. Pwede ba pala? Oh, crunchy. Pwede kaya talagang kainin yan. Yan ang aalamin natin. Ang mga nahimay na kaliskis ng apahap, ibibilad muna ng 1 hanggang 2 araw para matuyo. Saka babalutin ng breading mix at itlog para mas lumutong at saka iprito. So gusto ko siya imagine na danggit. Uy, para siyang baby busit. Ang crispy kaliskis, panalo kaya sa panlasa at sikmura? Parang babara sa lalamunan eh. Kasi hindi kayang durugin yung hindi mapipino ng ngipin. Para kang kumain ng shell ng itlog. Kasi hindi siya kayang durugin din talaga ng pinong-pino ng ngipin natin, no? Kaliskis, hindi talaga siya nagagamit pa para kainin. Imagine mo na lang, ito yung mga ginagamit nilang pananggal lang dun sa kanilang pakikibaka dun sa ilalim ng tubig, di ba? So, talagang madumi siya. So, talagang intention niya ay tanggalin to. At mahirap din naman kainin yon dahil sumasabit dyan sa lalamunan natin. Ang pagiging madiskarte sa pagkain ng mga Pinoy, may pinaghuhugutan daw. Actually, ang mga Filipino, madiskarte talaga sila patating sa pagkain. Naniniwala sila sa idea ng nose to tail consumption. Kumbaga, walang tapon. Ang bayanihan sa pagluluto, buhay na buhay pa rin kahit patansya-tansya lang. Huling-huli pa rin ang lasa. Tanta-tanta lang yan, hindi na kailangan takal-takal. At bago itapon ng tira-tira, siguradong mahahanap pa ang bagong sarap. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow niyo po ang aming social media.